Yun. Recording. Hello, 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 Fam Bam! Good afternoon! Kakatapos lang namin mag-lunch And it's my off day today. and off ni Donna today. So, makakapag-share na naman kami through our sofa serye. May kotse serye, may sofa serye eh. Yun lang yung mga locations na pwede kasi so far. Wala naman kaming studio. So, yeah, ano lang. Everyday routine lang of the Alba Fam Bam. And, syempre, so far pagod. Madaming ginagawa, lalo na si Donna din. Nag-shifting siya, so minsan 3 a.m. yung pasok niya, minsan 6 p.m. Night. naman, minsan gabi. So, hindi ko na malaman. Pero ako, syempre, since I work from home and day shift in a sense, so may normal lang ang work ko 9 to 5. So, I get to fetch the kids, pwedeng hatid yung kids and all. So yeah, nakakapagod. So sometimes medyo nababurn ka na rin. So meron kaming, yung mga friends namin dito sa Calgary. Thankfully, nakilala ko sila. So nagkaroon kami ng, in a sense, mini band. So mag-ano kami, nakailang jam na kami ba? Nakadalawa na atang jam. And a couple of songs. Covers lang naman. Pero I also have original songs. Pero for now, cover songs muna. So may jam kami on Saturday, November 9 sa Adobo Experience here in Calgary. So, pag free kayo, kita-kits tayo doon. May mga bago kaming friends dito sa Calgary and thankfully, tumutugtog din sila. So, it started with Alwin. Shout out! Thank you! Shout out, Alwin. So, dahil sa'yo, nagkaroon tayo ng bagong hobby ngayon, which is ang pagbabanda. At tuwa siya talaga kasi ang tagal niya nang hindi, 10 years na ata, dad, no? 10 years na siguro. Sa Hindi ko Pinas naman- pa. Yung Yeah. last mo ata. Yeah. Kasi So, never din sa Singapore eh. No, never sa Singapore. Ewan ko nga, bakit wala sa Oo Singapore? nga, ang tagal natin din pero parang hindi ka naka... Ewan Kaya ko, siguro anyway. dahil Busy. hindi lang busy, pero parang ang hassle. Siyempre, magte-train ka, paano ka uuwi, lasing and all. Yeah. So, baka hindi din. So, yun. So, 5 kami doon. I met Dwayne, Bisaya, taga Cebu. So, kita-kits, si Andres, which is friend din ni na Alwin. And si Jason, Alwi. Yeah, 5 kami. 2 gitarista. So, covers lang So, anong naman. gagawin mo, dad? Vocals. Na walang practice. Pero okay lang yan. Ano naman siya eh, jam naman. Then later on, let's see, malay mo makapag-record kami and all. Yeah, why not? Original song. Correct. So, ano yan, part of growing up, although grown up na tayo. So, syempre, hobby. It started all with a hobby. Kahit naman walang bayad, kahit lang sa Pinas. Kailan ba? Jamming, ano lang. Yeah. Ano talaga, Gig na ano. pag gusto mong, Hobby. gusto mo yung gawin, then gagawin mo kahit naman walang bayad. And you don't expect actually ng bayad unless na parang pro na kayo. No? So, ayun. And then, do check us out in Spot Pinoy. May episode kami doon, Alba Fam Bam. Shinare namin yung experience namin on how we got our PR in less than or around 11 months. So, Yung pagbili natin yeah. ng house. Yeah, madami kaming shinare doon. A few topics kung bakit kami pumunta bakit kami pumunta ng Canada from Singapore. Okay naman kami sa Singapore. Very okay kami sa Singapore. Yun, pagkuha ng PR, kung paano ang process. And then later on, bumili kami ng bahay dito. So, in hindsight, parang pag iniisip namin, goal-oriented kami ni Donna.
So, gusto namin may timeline yung mga important na mga bagay. So, So for this video, i-share namin yung journey namin kung paano kami nakabili ng bahay dito sa Calgary while we are in Vancouver pa. yeah. So, we start, syempre, siya na po magpapaliwanag. So, nag-start kami talaga thinking na, uy, kailan kaya tayo makakabili bahay? Pero nung na-PR kami, syempre, feel mo na agad. Gusto mo na ng sariling bahay, hindi kayo palipat-lipat. Tsaka nag-goal din tayo na after ma-PR, dapat makakuha agad tayo ng bahay within a year. Yeah. Which happened. So going back. Yun nga, 11 months na PR kami. And then after 6 months of being PR, we decided to nakakuha na rin kaagad kami ng bahay. So, in a sense, first year, kailangan namin ma-PR. Second year, kailangan namin makabili ng bahay, which is both checks on our side. Checklist. So, ang nangyari is, syempre, na-motivate ka, nakuha mo na yung PR mo. So, right now, titingin ka ngayon. Tumitingin kami sa Richmond, tumingin kami sa Vancouver. Ikot-ikot kami, kunyari, nabibili na. Nag-check din tayo ng mga show homes. Yeah. Kasi dito sa Canada, meron sila mga show homes na parang replica ng mga houses. Tsaka meron din mga open house, which is yung mga mga binebentang mga dating houses like second hand na. Yeah, second hand. Yep. Yeah. So nagtingin-tingin din kami doon. There's one time that we saw open house near sa amin sa may Richmond. It's a townhouse, right? It's a townhouse. Ayun. And then nakwento nga din namin dun sa Spot Pinoy. Hi Spot Pinoy! Thank you to Mark, Rice, and Ina for featuring us there. Yeah. You encourage us to do more vlogging. Yes, thank you. It inspired us, so thank you for that. So yun, nung ganda ng townhouse. So it's a 4 or 5 bedroom townhouse, laki talaga. And then it's on number 1 Richmond. So it's isa yun sa main street. May mga schools doon around it. But guess what? It's 1.320. 1,320,000 Canadian dollars. Which is wala kami. So parang nung pagka-tour namin ng bahay, then we asked the price. Parang sabi namin ni Lawrence, oh no dad, parang hindi tayo makakabili ng bahay dito. And yun nga, since nag-goal set na kami na on the second year, kailangan natin makabili ng bahay. Naghanap kami sa outside of Richmond and Vancouver. Metro Vancouver naman. So, naghanap kami sa Surrey, nag-check din kami sa Maple Ridge, nag-check kami sa Langley. Even sa Chilliwack, parang nagpatingin more or less, tayo. nag-check din kami sa Chilliwack, which is around 480 for an apartment. Yeah. So, ayun, nag-range talaga ang bahay na okay, na we think it's suitable for our family, around 700 pataas. Kasi sa malayo na. Yeah. Kasi sa Richmond, merong condo doon, 2 bedroom, 780,000. Sa may number 3 road. Tabi siya ng Value Village in Richmond. So, tanda ko kasi lagi ko siyang nakikita, like, malapit lang siya sa bahay. Yeah, tapos dinadaanan natin pag susundan yung kids. Ayun yung dinadaanan natin pag nasundo ng kids. So, 780,000. Of course, 10% of that is 78, 5% of that is 3650 or 37,500. So, kaya siya, in a sense, for the down payment. Pero hindi ako comfortable dun sa amount na yun when it comes to the mortgage. Kasi more or less, papatak ng mortgage at that time, interest was a bit high at 5.5%. So, parang papatak yung mortgage niya ng around 3,000 to 3,500. Yeah. So, sinabi namin, sa isip namin, for us, it's risky. Yeah. Kasi gusto ko na kahit na isa sa amin matanggal sa trabaho, dapat mababayaran pa rin yung bahay. Yeah. So, yun yung comfortable ako na amount ng monthly amortization.
So, nangyari is, natanggap si Donna sa work even before siyang gumraduate. So, natanggap siya sa isang airline. And then after dun sa dun sa airline na yon is based pala yung headquarters nila in Calgary. So, napasearch ako ngayon. Sabi ko, bakit kaya ang Calgary? Saan tong Calgary? In the first, Alberta. Okay, katabing state. Okay. So, chinek ko yung number of Filipinos at that time. Well, I may be mistaken, but mga around 300,000 siguro on the whole, for the whole Alberta province. So, madami ding Pilipino. So, okay, madami ditong Pilipino nagsasurvive. Okay. Pero kasi, infamous yung news na nung winter kasi nagma-minus 40, minus 50 yung Calgary. Pero but then, nung tinignan ko yung real estate nila, it's interesting kasi parang 60 to 70% discount. Compared to Richmond, compared to Vancouver, which is 1 million talaga pataas ang townhouse. Yeah. So, syempre, sino ba namang ayaw na gusto ng single detached house? Syempre gusto mo yun. Pero yun nga. For the start? Yun nga. Yun. So, ang goal namin is hindi kung single detached, hindi kung lane house siya, but ang gusto namin is affordable yung mortgage. At the end of the day, yun yung plus ang sweet spot na okay naman siya. Malaki din siya, attached garage. So, yun yung bali qualification namin. And of course, kay Donna, since nagre-rent kami for the last 1.5 year, gusto yung may countertop. So, yun lang yung requirement niya. At saka yung master's bedroom ay may sariling toilet. So, ayun. So, nung nakita ko yung real estate ng Calgary, yun nga, malaki masyado yung gap ng price. Inask ko si Donna kung pwede siya magpalipat ng Calgary and na-approve. And then ako din, I still work with a Vancouver company. So nagpaalam ako sa boss ko. Since I work from home, paalam ako sa boss ko. And then, ayun, napayagan din ako. So why not? Let's go. After namin na-approve, kumuha kami ng realtor based na in Calgary. So ang galing kasi madami na din palang nag-move sa Calgary. So meron na silang in a sense process kung paano yung mga out of province, say BC or Toronto, meron na silang process kung paano makabili ng mga bahay. So maganda yung experience namin. They're trusted. Actually, the leader of the group is also a Filipino. So, ayun, meron kaming nag-search lang ako online, and then some of the YouTube may na-recommend silang realtor, which is yung may-ari din actually ng realty group niya is Filipino. So, nakausap namin, nag-connect kami directly with the owner of the realty group, and then nag-schedule na sila ng Zoom, tinanong ano yung mga requirements namin sa bahay, which is preference namin. Yeah, correct. Which is yun yung sinabi ko kanina, may countertop, may master's bedroom, at least 2 bedrooms with attached garage. So nagpa-perfect fit, plus the price range na gusto ko lang is maximum of 450,000. Ayaw kong mag-over doon. So more or less, ang sweet spot na nakita namin, it's either a lane home na old. Minsan may nagre-range pa that time around 390 or 400. Yung mga old na bahay na dito sa Calgary. Or a newer townhouse. Hindi kasama talaga sa price range yung new laned homes, detached single houses, hindi talaga siya kasama. Kasi medyo mataas na at that time, around 700 to 800 na. Sa 600 pataas na talaga. Kasi nung time na naghanap kami, parang andun siya sa peak of time na nagtaasan talaga yung mga prices ng bahay at real estate dito din sa Alberta. So,
ayun, pero since nga we really want to have our own na rin, na alam namin na kaya na namin, so, at napayagan naman din kami mag-move dito sa, sa Calgary. So, we pushed through to find a home here. So, ayun. So, naghanap yung realtor namin through WhatsApp lang. They send videos na nakikita nila na okay dun sa preference namin, yung mga bahay na Tapos yung isang criteria para natin, ang alam ko is should be around the near airport. yes. So, ang choice lang, it's either northeast Or northwest. northwest. Yeah. Yun, dun lang paikot. Kasi nasa taas ng Calgary ang airport. So, dito Andun lang kami sa dito lang north. na portion na 'yon. Yeah. Then pagdating namin dito, lahat ng kaibigan namin ay nandito. Nasa south. Nasa gitna at nasa south. Well, anyway. So lagi kaming nag-out of town. Anyway, yeah, continue lang. So, ayun. So, ang hinanap mostly ng realtor namin is dito sa northeast at northwest. May mga biddings kami na bid sa northwest din, which is maganda din. Gustong-gusto din namin. So, townhouse na talaga yung medyo nag-focus yung realtor namin kasi yun yung parang budget-friendly for us. So, tingin-tingin na ng townhouse dito sa northwest and northeast. So, after 5 biddings na natalo kami, 5 ba? 4. Basta mga Para ganun. mga ganyan. Tapos ang laki talaga. So may question So, natatalo actually. kami. Yeah, na-ask nga ako ni Ina doon sa Spot Pinoy, gaano kalaki yung range ng dinadagdag kailangan para manalo? Ang answer ko doon ay malaki. Hindi lang ako makabigay ng dollar amount kasi merong times na for example nagsa-start siya ng 400, nagbid ka ng 410, nagbid kayo ng 420, tapos ang mananalo is 425. Meron namang isa na gustong-gusto talaga namin yun ni Donna. 410 siya nag-start. Bid time for 50. Sagad agad namin. Dun maximum budget agad. 450 agad yung bid namin. Talo kami at 465 or 455. Something like that. So, lagi talagang yun. So, pero parang disheartening siya. In the sense na bakit tayo laging talo. Kailangan na ba natin magtaas? Ayokong magtaas? Yung Parang mga ganun. medyo nag-ano na kami sa point na mag-add na tayo, itaas na natin yung budget natin, paano ba? Parang gano'n na, pero we really control ourselves nga na dun tayo sa budget natin para yun nga yung plano natin, hindi masira. So, we stick to it. So, etong bahay namin ngayon. So wait, before we go there, ano yung mga hinanap ngayon ng realtor? Parang meron silang pre-qualification questions. So, number 1 dun, wala na, diretsahan na, may mga utang ba kayo? Kami ni Donna kasi, hindi kami mahilig umutang. Syempre may credit card kami. Not like, walang utang. May credit card kami, but it's all paid at the end of the month pag billing time na. It's like zero. Like, walang tira. So, it means that we stick to our budget. We stick to what we want to follow as a budget. Plus, wala din kaming car loan. So, isa yun sa sinabi ko kay Donna when we started here. Yung mag-car loan kasi it will affect eventually Sa kung gusto natin bumili ng bahay. Which is true. Actually, hindi ko talaga alam yun, pero hindi lang ako comfortable talaga nagka-car loan eh. So, depende naman yan sa needs. And, well, luckily, yung mga sasakyan na nakuha ko so far, 2 sasakyan, around 6,000 each lang sila. And the other one, our Kia Sorento has been with us for 2 years. The other one, close to 6 months na. Walang problema, walang sira. Yung Kia Sorento ko pa, yun pa yung dinrive ko from Vancouver to Calgary. Like 16-hour drive. Bago lang mag-drive. So, wala siyang problema with the 6,000 car purchase. Although marunong akong tumingin, kasi more or less may background ako kasi yun yung business namin sa Philippines ng dad ko. So, medyo marunong akong tumingin. But then, yun. May mga utang ba kayo? Credit card, wala. Car loans, wala. And then, nagtanong na sila, okay, so since wala,
more or less mortgage lang yung Yeah. mortgage lang yung utang nyo. Let's go to the pre-approval. So approve kami at around 600 to 650 at that time. Pero ayaw namin i-maximize yun. Gusto ko lang 450 based on my calculation. That's just around 2,000, 2,500. That's it. So regardless, well, syempre yung iba talaga So, gusto talaga nilang malaki and all, agad-agad. Pero kasi ako, medyo risk-averse ako. Risk-averse, ibig sabihin, ayaw ko masyado sa risky na mga bagay. Gusto ko yung medyo controlled mo. Risk, may risk siya pero in a controllable manner. So, na-pre-approve pala kami is sa kanya lang kasi I'm a student. So, Oo nga, at that time. siya lang yung main na pinagbasihan no pre-approve. Well, siguro kung may work na talaga ako nung time na yun, mas malaki pa. So, could be maybe 800 pa, so 1 siguro million, mas or what. mataas yung budget. Pero yun nga, anyway. Yeah. So, yun yung nangyari. Stick kami doon. And then, approved na. So, contact na kami ng mortgage broker plus loan or mortgage specialists. And then, hanap na kami. So, usually may bibigay yung mortgage broker nyo na app na which is dun nyo marireceive lahat ng mga available na mga bahay within your criteria. Within your budget. Within your budget, within everything. Doon sa app na yun or sa website. So, doon na kayo titingin-tingin. Kung may magustuhan kayo, ang ginawa namin nun, pag may nagustuhan kami, siniscreenshot ko. Tapos, isinesend ko dun sa nag-help na realtor sa amin. And then, pupuntahan niya kung available. Tapos mag-video lang siya. Mag-video siya, take pictures, take ganyan. Okay, kung ano yung tingin niya, okay ba yung bahay, okay ba yung or hindi ba. So, yun yung 5 sinasabi namin kanina na natalo, pinuntahan niya lahat yun. Through videos lang. So, through video. So, nagbi-video siya from labas, papasok ng bahay, ilan yung toilet, ilan yung rooms, ito yung living room, ito yung kitchen, may garahe ba, wala, and yun, yung mga special areas like yung mga furnace, yung mga, basta yung mga ganun. So, binibideo na in details. So, doon namin nakikita. So, ito, yun yung exciting na part pag nagsisend na ng mga videos kasi nakikita mo na yung parang, ito na yung magiging future na bahay natin. Gano'n. Yeah. Siyempre, you try to imagine or immerse yourself in doon sa picture or doon sa video na naglalaro yung mga bata doon. Ito yung magiging kwarto nyo. And so, ayun, eventually may nakita kami na I think okay siya doon sa price at that time. Kasi lagi na nga kaming talo, medyo desperate ka na rin in a sense maghanap kasi gustong-gusto nang lumipat. So, meron akong nakitang property na at 450. Nagtataka ako kung bakit hindi siya binibili is I think it's because of a bit higher condo fee. So, pinatingnan ko sa realtor, sabi niya, this is a good property. Okay din yung location niya, close to the airport. So, yeah, sure, let's bid. Pero nakikita ko parang 7 day, sabi ng realtor, nakikita ko mga 6 days walang nagbibid. So sabi ng realtor, okay, how about let's bid 435. Sabi ko, sige, try natin. Pero handa naman kami dun sa 450 kasi ngayon nga yung budget. And nagulat kami na in-accept agad yung offer. Agad-agad, no? Oo. So, pag-accept niya, nag-process na kami ng paper. Siyempre, tontuwa si Doda. Tontuwa din ako. Wow! May nag-accept sa atin. May bahay na. And gano'n. So sabi, nung tinignan naman ng mortgage specialist yung mga papers namin, hindi, sure na to, approve, and etc. It's just a matter of time before the lender approves you guys to be buying this property. So, antay lang ng konti. So, a few documents that I could remember are the payslips. Of course, you need to show your bank account na ready yung down payment. So, meron kaming cash talagang pang-deposit. Naka-ready na siya, nandun lang siya. And then, yun pala, and also, nag-open ako ng FHSA, which is First Time Home Savings Account dito sa Canada.
So, actually, it's an investment vehicle para dun sa mga first-time home buyers na kagaya namin is makapag-invest and then that's tax free. So, grow lang kayo dun, grow lang yung pera nyo hanggang sa by the time na bibili na kayo ng bahay, pwede nyo kunin. So, at that time, pagkakuha ko, parang around 1,500 na yung ginrow nung FHSA ko. So, tontuwa din kami. So, ayun, so combination of those, magiging lump sum ng pera nyo is the deposit. And then, consider nyo din yung binigay ko din pala yung mga CRA tax reports namin. Both me and Donna, mga credit reports from credit cards. Then that's it. Parang yun lang. Yun lang. More or less deposit, salary, make sure na walang utang. Credit score. Credit score. Well, yun nga, as what I've said, laging bayad ang credit card namin at the end of the month. So, mataas yung credit score namin. If I could remember, parang nasa 600. It's either 600, 720 ata. 740. It's either 6, basta ganun. Basta mataas siya, nasa threshold siya na mataas yung credit score namin. So, pinrocess na, and then a lawyer, pag na-process na yung mga papers, kukontakin kayo ng lawyer. Ito yung advice, may lawyer's fees din. And then, once na-send na yung deposit sa kanila, finalize the payment and all. So, na-sign na namin and everything, and then nag-schedule kami ng last pre-possession walkthrough ba ang tawag doon? Inspection. So, yeah. So, first time kong lumipad from Vancouver to Calgary. Hindi ko alam kung anong Calgary. Hindi ko alam kung nasaan ang Alberta at that time. Pero syempre, dahil sa research mo, alam mo na. Right? So, pag-land ko... Overnight ka lang, no? Overnight lang. Ang bungad ko talaga kay Donna pag-land ko ng airport. Hindi ko, love, bukid pala talaga dito. Pero, I'm mistaken. Kasi doon pala sa airport, meron silang road talaga na as in bakante. Kasi nga, siguro dahil airport, bawal may mga bawal may mga building, bawal may mga nangyayari. So, akala ko talaga bundok. Pero yun pala, when you go... ang laki ng land talaga kasi ng Calgary. Malawak talaga siya eh. Hindi katulad ng Richmond. Pag land mo ng Vancouver, Richmond, in a sense, nasa Richmond ganun eh. Punong-puno agad ng buildings lahat yan eh. Paglabas mo, tapos may train, tapos may mall, may mall, may MacArthur Glen, which is yung outlet shop. So, madami agad makikita. Whereas in Calgary, pag land mo sa airport, babiyahe ka going to south para makapunta ka ng downtown. Yep. So, okay naman. Pag-inspect ko, video ako. Sabi naman ng inspector, kasi kukuha din po kayo ng inspector, I paid him around, I think, $300 to inspect. The whole house. Everything must be checked. The roof, all the floorings, yung mga furnace, yung mga appliances, walls, kung may mga molds or what. Tapos, ano pa ba, yung mga appliances, kung it's working. Naka-on yung appliances nun, check talaga. Kasi kasama pag bumibili kayo ng bahay sa Canada, kasama usually talaga is fridge, washing machine, dishwasher, dryer, stove. Yung sa atin nga kasama pa microwave eh. Although cheap lang naman microwave, pero well, still kasama siya. Ayun. Parang yung mga main appliances sa bahay, yan, kasama siya. So, chinek din lahat yon. And yun, natuwa naman si Lawrence. Pagka-check niya, call siya agad sa akin. Sabi niya, oh, mahal, love, okay na to. Meron kang countertop. Tsaka may attached toilet. Parang sabi ko, okay. Parang yun agad, kasi yun nga yung preferred ko kasi, na meron sa bahay. Yeah, kasi syempre psychologically, galing ka sa nagre-rent ka. Yung previously, bago kami nag-move dito ang nire-rent namin sa Richmond ay 2-bedroom apartment na, if you can imagine, ang townhouse namin ay 3 floors. Yung isang floor lang ng townhouse namin is yun na yung buong apartment. So, nandun kitchen, nandun sala, nandun 2 kwarto. Ayun na.
And thankful kami na pumupunta pa rin yung mga friends namin doon pag Siksikan. pag nag-ano ng birthday. Pag nagse-celebrate kami ng birthday ng mga anak namin, kahit na siksikan, nakatayo, nakaupo, nakaupo pala sa sahig kasi wala na tayong upuan. So thankful yun. kami. So ayun, after that, balik ako. Inaral ko lang ng konti yung mga condo documents kasi since this is a condo, may mga condo documents siya. So you need to Sa townhouse check. at condo, ang tawag nila is condo fee. Parang, di ba? Condo documents. Condo documents. So condo docs. So i-review mo yun. Enough ba yung fund ng condo na corporation? Ng Pag may management. sira, okay ba yung management? Ano yung mga ginawa last year? Ano yung mga gagawin pa next year, in the coming years? Paano makaka-apekto dun sa financial So, usually, kumukuha ka ng condo document inspector din. Pero in my case, well, English lang naman yun. Tsatsagain mo lang ng basa. Pag nalaman mo na okay, ito yung mga gastos, ito yung mga assets pa ng condo, means assets, yung cash na kaya naman nila magpa-repair, edi okay na. So, that would save you like around $200 then. Yep. So, chinaga ko lang siyang basa sa aeroplano while coming here and pauwi ng Vancouver. And then after that, Balik ka ng Vancouver. So, nag-final kami with a realtor na we're good to go. Yeah, and then lawyer na. And then yung lawyer, ko-contact yung lawyer din ng kabila. So, ida-deposit na yung cash dun sa parang may entity Yeah. na parang gitna siya ng natin. Oo. So, Tapos dun kami nag-transfer. Yeah, I forgot the term. Pero Transfer basta na deposit muna, no? Pero may law firm entity na doon ida-deposit para secured yung pera while nag-aantayan ng ano. And then after that, ko-confirm ng lender, tsaka ng lender na okay, we're good to go. We'll be sending the documents. Ito yung pipirmahan nyo, final, that you're okay with the inspection. And then that's it. We have a house! So, emotional ride siya. Pag-iisipin mo. Pero once na nabili mo na yung bahay, it's worth it. It's worth it. So, parang nasikaso namin lahat na within 2-3 months ba? From the time na nakipag-usap na kami sa aming realtor dito sa Calgary. Yeah, mabilis lang. Sobrang bilis lang. About 3 months din. So, nung okay na, nag-move na kami agad. Parang after a few weeks, nag-book na ako ng ticket papunta dito. Ang daming nangyari within that kasi it's my final sa school, graduating na kasi ako nung time na yon. We pack our things, nag-book ng U-Haul, nagpaalam sa apartment. Ang daming nangyari within 3 weeks lang yun, no? Yeah. Tapos we book a flight. Si Lawrence nag-drive from Vancouver to Calgary kasi dinala namin yung sasakyan namin from Vancouver to here. So mag-isa siyang nag-drive. 16 hours. Yeah. So siguro sa isang Tapos, video naman yung yung journey niya. journey natin pa Kasi may mga yung videos moving namin. Yes, yung moving. from Vancouver, from Richmond, Vancouver to Calgary. Yeah. Tapos kami, lumipad kaming mga bata. Kasi nga, we don't want na mag-drive kasama ang kids kasi nga ang haba nun. So, alam mo yun, mas stress yung mga bata. Iiyak lang. So, fly lang kami papunta dito sa Calgary. And then, when we touched down here, nag-overnight muna kami sa hotel for 1 night. And then, the next day is our possession day. Sobrang picture overwhelming. Sobrang saya. Iba yung feeling na, you have your own home. Tapos,
Parang ang tagal na Kumbaga, namin yung pinangarap eh. Kasi nasa Singapore pa lang tayo. Singapore kasi hindi kami Nangarap na makabili tayo, ng pero- house namin doon. Kasi nga, we're a foreign worker doon. We're not permanent resident. And hindi kami makabili ng bahay. So parang we rented a lot of house, like condo, townhouse, apartment for our, like, how many years? 14, 15 years of our lives. So yeah, ayun. So we're so happy na meron na kaming sariling bahay here in Canada. Yeah. First house in Canada and more to come. Hopefully, yes. Yes. Oh, kagaya ng mga friends namin. Yeah. Siyempre, yun yung goal. Nag-go. Siyempre, we always... You always have to have set goals and time frame kung kailan. So, yeah, that's gonna happen sooner or later. Yeah. We just don't know when right now, but it will happen for sure. So, ayun, I hope this video is inspiring. Don't forget to check out Spot Pinoy and our interview with Alba Fambam. I think pwede nyo i-search yun. And then another thing is if you're free on Saturday around 9 to 10 p.m., see you guys at Adobo Experience. Magja-jam tayo. Hindi ko pa sure kung ilan yung kanta talaga, but around 5 or 8, I guess. So, comment down below kung ano yung mga gusto nyong malaman and details kasi medyo high level yung explanation namin.